Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Kumpara nito mga nakalipas na araw, improving weather condition na ang umiiral dito sa atin sa Metro Manila at sa ilang bahagi nitong ating bansa. Sa ngayon po kasi kanlurang bahagi na lamang nitong Northern Luzon itong naaapektuhan ng Southwest Monsoon o habagat. Gayunman sa mga susunod na oras po magdudulot pa rin ito ng maulap na kalangitan, may kasama po yung may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa may bahagi nitong Ilocos Region. Ganyan din itong mararanasan sa mga probinsya nitong Aurora, Quezon, Bicol Region hanggang dito po yan sa may Palawan. Ayon pa sa Pag-asa, same weather condition po yung iiral dito sa may bahagi nitong Visayas hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula. Dito naman sa atin sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng Luzon hanggang dito sa natitirang bahagi nitong Mindanao, inaasahan natin yung fair weather condition. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag sinabi po natin na fair weather condition, ibig sabihin yan bahagyang mainit yung maghapon at posible nga yung mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala po kung matatandaan nyo, isang low pressure area yung ating binantayan kahapon. Pero matapos nga po yung mag-land interact o lumapit sa may kalupaan na sakop nitong Mindanao, natunaw na po yan o nag-dissipate nitong mga nakalipas na oras. Gayunman, isang panibagong low pressure area itong ating binabantayan. Kanina nga pong alas 4 ng madaling araw, namataan po yan sa layong 570 kilometers. Silangan po yan nitong Baler sa may Aurora. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, bagamat maliit nga yung chance na maging bagyo ito sa mga susunod na araw, dapat pa rin tayong umantabay sa mga updates ng Pag-asa. Sa lagay naman ng ating karagatan, inalis na po yung gale warning sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Gayunman dahil pa rin sa epekto nitong habagat, inaasahan po natin yung maalong lagay ng karagatan. Dito yan sa may kanlurang bahagi ng Luzon, damay din po dyan itong Palawan. Kaya naman abiso natin na magdoble ingat yung mga papalaot, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na mangingisda. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Sa kabila nga ng mga teknolohiya, ilang bahagi pa rin ng mundo ang hindi inaabot ng elektrisidad. Ang problema naman sa kuryente mula sa pagsusunog ng coal na kapagpapalala pa ito sa mga epekto ng climate change. Pero ibahin nyo ang imbensyon ng isang lecturer sa Hanoi, Vietnam na gawang balansehin ang dalawang ito. Yan po ay sa pamamagitan ng paglikha ng kuryente mula sa mga plastic bowls. Sa pamamagitan nga ng pag-install ng plastic bowls na kalilikha ng wind energy na siya namang nagagamit, lalong-lalo na ng may hirap na mga komunidad. Mas tipid na sa gastos, nakatutulong pa sa kalikasan dahil sa paggamit ng renewable energy. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.